Ang ating pong pag-aaral sa hapong ito ay pagpapatuloy ng ating serye sa Gospel of Luke na ating pinamagatang Son of God, Son of Man. At ang ating pong pag-aaralan mga kapatid ay magpapakita sa atin na kahit ang ating Panginoon nga ay Son of God, sa kanyang pagiging tao siya ay tunay na Son of Man. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Ang mga sugo ng Panginoon. Ang mga sugo ng Panginoon. Sila ay ordinaryong lalaki at mga ordinaryong tao, ngunit dahil sila ay sugo ng Panginoon at ang Panginoon ay tumawag sa kanila at nagpalakas sa kanila, sila ay nagkaroon ng isang extraordinaryong accomplishment sa kanilang mga buhay. Ang pagtawag ng ating Panginoon, ang kanyang mga hinirang na sugo, ay nagtuturo sa atin ng mahalagang leksyon tungkol sa kahalagahan ng panalangin at pagsunod sa soberenyang kalooban ng Diyos Ama sa ministeryo ng Ebanghelyo. Kailangan po nating manalangin, yan po ang tinuturo ng ating teksto sa hapong ito. At tinuturo din niya na ang supernatural na kapangyarihan na kumikilos sa mga buhay ng mga karaniwang mga tao na tinawag upang gampanan ang isang di pangkaraniwan na gawain. Isang di pangkaraniwan na gawain. Ganoon nga po ang pattern sa ating pananampalataya. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng ordinaryong tao upang gawin ang hindi ordinaryong gawain. Mababasa natin to halimbawa sa sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 29. Ang wika roon, "For consider your calling, brothers, not many of you were wise according to worldly standards." Marami daw sa atin hindi aral. "Not many were powerful," o makapangyarihan o maimpluwensya. "Not many were of noble birth," royalty. "But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are." Bakit kaya mga kapatid? Bakit kaya pinili ng Diyos ang fools, ang weak, ang low, ang despised? Sabi niya sa verse 29, "So that no human being might boast in the presence of God." Para walang makapagmamalaki sa presensya ng Diyos. Na ang kanilang gawain, ang kanilang ministeryo ay nagmula sa sarili nilang kalakasan o sa sarili nilang galing, kundi ang lahat ay dahil sa kalakasan at sa kagalingan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ni Dr. John MacArthur sa kanyang komentaryo sa Lucas ay ganito, "God chose Abraham, an idolater, to be his friend, and the father physically of Israel and spiritually of believing Gentiles. Joseph entered Egypt as a slave, rose in God's providence to be the prime minister, and was used by God to preserve his people. After spending 40 years in exile in the land of Midian, Moses, the murderer, isang mamamatay tao, was used by God to deliver Israel from bondage in Egypt. A harlot named Rahab from the destroyed Canaanite city of Jericho became an ancestor of the Lord Jesus Christ and an example of a faithful believer. David went from being a lowly shepherd to delivering Israel from the Philistines by killing Goliath, and eventually became Israel's greatest king. And despite living in the wilderness, wearing rough clothing and eating a wild diet, John the Baptist was declared by our Lord the greatest man who ever lived. Consistent with that pattern, ika ni MacArthur, when Jesus chose 12 men to be his official representatives, he chose common, ordinary men. Pangkaraniwan. Mga kapatid, baka merong ilan sa inyo iniisip, gusto ko sanang mag-serve sa church.
Gusto ko sanang maging missionary. Gusto ko sanang maging sharer ng gospel sa aking opisina, sa aking eskwelahan, sa aking mga kapitbahay. Pero ordinaryo lang po ako. Wala po akong kaalaman. Wala po akong galing. Well, mga kapatid, kung ganyan pong iniisip nyo, congratulations po sa inyo. Kasi yan po ang pinipili ng Diyos. Kayo po ang hinahanap ng Diyos. Kayo po ang tatawagin niya upang gawin ang isang extraordinary task sa pamamagitan ng isang ordinaryong tao katulad nyo. Bago natin tingnan ang ating teksto, balikan lang natin saglit yung mga napag-aralan na natin sa Lucas. Nakita natin magmula sa Luke chapter 1 hanggang chapter 3 ang kanyang mahimalang kapanganakan bilang ating Mesiyas at Panginoon. Nakita natin kung paano na-fulfill ng kanyang buhay ang mga propesiya tungkol sa darating na Mesiyas. Nakita natin sa kanyang pagbabautismo ang pagdating ng hinulaang forerunner na nauna sa kanya, si John the Baptist. Nakita natin sa kanyang genealogy, sa kanyang bautismo, ang halimbawa ng isang pagkakataon kung saan ang tatlong persona ng ating Diyos ay naging presente. Makita natin sa chapter 4, yung temptation niya, kung saan nagumpisa ang kanyang ministeryo, kinalaban siya kaagad ng ating kaaway ng Diablo. Inumpisahan niya ang kanyang ministeryo sa Nazareth kung saan siya tinanggihan ang sarili niyang bayan. Tapos pinagaling niya ang ilan at marami, pinalayas niya ang maraming demonyo at nagpatuloy siya ng kanyang pangangaral sa lahat ng mga sinagoga. Sa chapter 5, nakita natin, inumpisahan na niyang tawagin isa-isa ang kanyang mga disipulo. At kasama dito ang kanyang pagpapagaling ng isang may ketong, ang isang pagpapagaling ng isang paralitiko, at ang pagtawag ng isang tax collector, mambubuwis, na tinataguri ang traidor ng bayang Israel, si Levi. At kung saan nakita natin na hindi lang siya tumalikod sa kanyang nakagisnan na kanyang propesyon, kundi iniwan niya ang lahat upang sumunod sa ating Panginoon. At hindi lang yon, tinawag pa niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa isang handaan para mapakilala nila siya sa kanyang Panginoon, sa kanyang bagong master. Mula doon ay nakaengkwentro na ng Panginoon ang mga religious leaders ng mga Hudyo. Ayaw nila ang ginagawa niyang pagtuturo. Natetreten sila dun sa ginagawa niyang mga milagro na naramdaman nila na ito nga siguro ang Mesiyas. At kung siya ang Mesiyas, patay na tayo. Wala na ang ating negosyo sa templo. Mawawala na ang ating posisyon at pribilehiyo bilang mga lider ng relihiyon ng mga Hudyo. Dahil mapasisinungalingan niya tayong lahat. At dahil doon, inumpisahan na siyang kalabanin ng mga Jewish religious leaders. Sa chapter 5, sa verse 21, ang sabi ng mga eskriba at pariseo, "Who is this who speaks blasphemies?" Inumpisahan na ang kanilang oposisyon sa kanya. At ito ay magpapatuloy hanggang sila ang magdala sa kanya sa krus. So mga kapatid, sumisikat nga siya ang ating Panginoon, ngunit tumitindi rin ang oposisyon sa kanya. At ngayon, dadatnan natin ang ating teksto sa chapter 6, verse 12. Ang una nating makikita mga kapatid ay ito. Ang panalangin ng Panginoon. Isang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. At makikita natin to sa verses 12 to 13. Una, ang kahalagahan ng panalangin sa ministeryo ng Ebanghelyo. Pinapakita niya rito na ang ministeryo, kahit na siya ang gumagawa, kinailangan pa rin niyang manalangin sa kanyang Ama. Kahit na siya na mismo, ang ating Panginoong Hesus, ang mamumuno ng ministeryo ng Ebanghelyo sa buong mundo, inumpisahan niya sa Jerusalem, siya mismo, kahit na siya mismo, ay
kinailangan pa rin niyang manalangin sa kanyang Diyos Ama. Ang sabi sa verse 12, "In these days he went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God." All night. Yung "in these days" ay isang konteksto ng kung nasaan sila. Na pag-aralan na nga natin kanina, siya ay nangangaral, siya ay nagpapagaling, at siya ay sumisikat, pero siya ay ino-oppose na ng religious leaders. Kailangan na niyang magpatuloy sa kanyang timetable. Meron siyang definite na plano na magtutungo sa krus. Merong programa ang Panginoon para sa kaligtasan ng lahat. At kasama dyan ang kanyang pagpunta at pagbayubay sa krus. So kailangan niyang maghanda ng kanyang mga sugo. Kailangan niyang ihanda sila, hanapin sila, tawagin sila, piliin sila, upang sila ay makasama niya sa kanyang pagmiministeryo. At ang training ng ating Panginoon ay mahusay at magaling. Bakit? Sapagkat hindi siya nag-lecture. Hindi niya nilagay sila sa isang classroom. Kung hindi, sinama niya sa kanyang pagmiministeryo. At imbis na siya ay mag-lecture, ipinakita niya sa kanila kung paano mag-preach ng gospel, kung ano ang gospel na kanilang ipipreach, kung paano siya magpagaling, kung paano siya magpalayas ng demonyo, at tinuro niya lahat ito sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng paggawa ng ministeryo. So, pipiliin na niya ngayon yung kanyang mga sugo. So sa gabi, bago niya piliin ang mga ito, bago niya gawin ang napakalaking desisyon na mag-aapekto ng buong kasaysayan at palagay ko, buong eternidad. Maapekto lahat yan. Napakalaking effect ang nagawa nitong pagpipili niya ng mga lalaking ito. Sapagkat sila ang naging sugo niya at representante upang madala ang gospel sa buong mundo. Hindi na niya magagawa yun. Alam niya na in 3 years, siya ay pupunta sa krus. Kaya kailangan niyang ihanda sila. Ang sabi ng interpretation commentary ay ganito, Luke again reminds the readers that the ministry of Jesus moves along on a life of prayer. None of the other evangelists is so attentive to this pervading factor in Jesus' ministry. At his baptism, Jesus was in prayer, Luke chapter 3. At the peak of his popularity, he withdrew for prayer, Luke chapter 5, verse 16. The choice of the 12 came after an entire night of prayer, Luke 6:12. Yan po ang binabasa natin ngayon. And we will be reminded of Jesus' practice of praying when he asks his disciples to say who he is, Luke 9:18. And when he goes up on the mountain and is transfigured, Luke 9:28. As well as on many other occasions, palaging nananalangin ang ating Panginoon. Sa Luke 11, tinuruan niyang manalangin ang kanyang mga disipulo. Sa Luke 22, hinikayat niyang manalangin sila habang siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. So mula sa kanyang pagbabautismo hanggang sa siya ay ipako sa krus, puno ng panalangin ang buhay ng ating Panginoon. Maaari natin tanungin, bakit kaya si Jesus na Diyos kinailangang manalangin sa Diyos Ama? Diyos siya, pero kinailangan niyang manalangin sa Diyos Ama. Kung merong hindi dapat manalangin, sapagkat alam na alam niya kung anong kaisipan ng Ama, siguro si Jesus yun. Pero hindi. Sa gabing ito, hindi lang siya nanalangin siya ng buong magdamag. Buong magdamag. Alam nyo, ang ating Panginoon ay committed na sundin ang lahat ng pinapagawa sa Kanya ng Diyos Ama. Ito ang sabi niya sa John 5:30. I can do nothing on my own. Wala akong pwedeng gawin na sa sarili ko lang. As I hear, I judge,
and my judgment is just because I seek not my own will, but the will of Him who sent me. Yan ang kanyang commitment sa kanyang buhay. Sinabi niya sa lahat na siya ay pinadala lang ng Ama upang may gawin sa mundong ito. At malinaw sa kanya kung ano ang kailangan niyang gawin at kailangan niyang ipanalangin sa Ama kung ano ang susunod niyang gawin, kung sino ang pipiliin niyang mga apostol upang tama ang kanyang lahat ng gagawin at naaayon sa kalooban ng kanyang Ama. Sabi ni Dr. MacArthur sa kanyang komentaryo, in His humanity, having set aside the independent use of His divine attributes, Jesus sought the Father's will in choosing the 12. Alam na natin na nag-i-intensify yung opposition sa Kanya. Hindi lang niya kailangan alamin kung anong ipinag-utos sa Kanya ng Ama upang Kanyang sundin. Hindi lamang niya kailangan malaman kung sino ang pinili ng Ama para Kanyang maging apostol, ngunit kailangan niyang tumawag sa Espiritu Santo upang palakasin siya sa kalagitnaan ng kanyang oposisyon sa kanyang ministeryo. Sabi ni Dr. R.C. Sproul sa kanyang komentaryo ay ganito, we know of the intensity of his prayer in the Garden of Gethsemane before he was betrayed and tried and killed. But here, we see Jesus wrestling all night in prayer before the Father as he was about to select his apostles who would carry on his ministry after Jesus left this planet. He prayed all night. Nanalangin siyang magdamagan. So ang ating Panginoon, ang anak ng Diyos, na anak din ng tao, Son of God, Son of Man, fully God yet fully man, sa kanyang pagiging tao ay nanalangin magdamag upang hanapin at magpasakop sa kalooban ng Diyos Ama at upang hanapin ang kalakasan na nagmumula sa Espiritu Santo sa gitna ng oposisyon sa kanyang ministeryo. Kailangan niya ng kalakasan. Kailangan niya ng katalinuhan. Kailangan niya ng guidance ng Diyos Ama. Napakagandang ehemplo ang kanyang ipinapakita para sa ating lahat. Para sa atin na tinawag na maging ministro ng Ebanghelyo. Tama ba dinig ko, Pastor? Sinabi mo ba na tayong lahat ay tinawag na maging ministro ng Ebanghelyo? Opo, tama pong narinig ninyo. Sapagkat tayo ay inutusan niya to make disciples of all the nations. Tayo pong inuutusan niya ron. Ang lahat ng kanyang iniligtas ay iniligtas niya upang maglingkod sa kanya. Maglingkod bilang ano? Bilang kanyang mga witnesses sa buong mundo. Mga kapatid, tayong lahat ay kasama sa ministeryo ng Ebanghelyo. At ang lahat ng ating gawain ay kailangan nating gawin sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi nga ni Pablo sa Colossians 1:28 at 29 ay ganito, Him we proclaim, yan po ang ating trabaho, to proclaim Christ, diba? Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom that we may present everyone mature in Christ. Yan po ang disciple making. For this I toil, sabi niya. For this I work to the point of exhaustion. Yung po ang ibig sabihin ng word na toil. Yung magtrabaho hanggang sa kayo'y himatayin na sa pagod. Yung po ang ibig sabihin ng for this I toil. So kailangan natin gumawa, kailangan natin gawin ang lahat natin pwedeng gawin upang ma-share natin ang gospel sa iba, upang mapakita natin sa ating pamumuhay ang kagandahan ng pagsunod kay Jesucristo. Kailangan natin gawin ang lahat. Ngunit sabi ni Pablo ganito, for this I toil, struggling with all His energy. I toil, His energy, that He powerfully works within me. He powerfully works within me. Ganyan po ang pagkilos ng Diyos. Ngayon, makikita naman natin mga kapatid ang susunod, ang kahalagahan ng pagsunod sa soberanyang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng verse 13, and when they came,
He called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles. So yung pong katagang, and when they came, hudyat po yung sa atin na tapos na yung kanyang magdamagang prayer meeting o yung prayer vigil niya sa kanyang ama. He called his disciples. Ang disciples po dito ay ang lahat ng mga students niya. Yung po ang ibig sabihin ng word na disciple. Sumusunod sa kanya dahil mga estudyante niya, pinag-aaralan ang kanyang mga katuruan. Yung po ang ibig sabihin ng disciple. Student, pupil, learner, mag-aaral. Yung po ang kalakhan ng mga disciples. Ito po ay mas malaking grupo. Hindi lang po yung 12. Kasi kung minsan naiisip natin, pag sinabing the Lord's disciples, yung 12 lang yon. Hindi po. Marami po sila. Sa Luke chapter 10, halimbawa, verse 1, sabi ron, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him 2 by 2 into every town and place where he himself was about to go. Meron siyang lead group. 72 po sila. Nung pagkatapos ng kanyang resurrection sa Acts chapter 1 sa verse 15, ang account ni Luke doon, ang sabi niya, in those days, Peter stood up among the brothers. The company of persons was in all about 120. So marami yung mga disciples. Pero 12 lang po ang apostles. In fact, doon sa dami ng disciples na yon, marami po doon ay hindi na sumunod sa kanya nung humirap na ang kanyang tinuturo. Sa John chapter 6, nung kanyang ituro yung tungkol sa bread of life. No? Kung hindi nyo kakainin ang aking laman, kung hindi nyo iinumin ang aking dugo, ang ibig niya sabihin doon, kung hindi nyo ako tatanggapin at gagawing bahagi ng buhay ninyo, ay hindi kayo maaring maging alagad ko, tagasunod ko. Pagkatapos na sabi sa John 6:66, after this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. So marami nang hindi sumunod, nabawasan na yung marami. Pero itong 12, pinili niya mula sa mga disciples niya. Yung mga disciples niya na sumusunod sa kanya at mga estudyante niya. Marami po yon, pumili po siya ng 12. Ngayon, ano ibig sabihin ng apostle? Ang sabi ni Dr. R.C. Sproul sa kanyang komentaryo ay ganito. In the ancient world, an apostolos was one who was sent. Someone who filled that role, functioned as an emissary or ambassador or a representative of someone in a high position. Mapipicture niyo na kung ano yung apostle. Parang ambassador daw. So when Jesus separated 12 men and gave them apostolic authority, he was assigning to them his own authority, so that what they said and what they taught carried with it the full weight of Jesus' authority. Ganyan po ang isang ambassador. Para siyang representante ng ating Pangulo sa isang bansa. Ang sabi ni Sproul, the first apostle in the New Testament, indeed the supreme apostle in the New Testament, was Jesus himself. Ang ating Panginoon mismo. Jesus said, for I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has himself given me a commandment what to say and what to speak. John 12:49. The Father had given him all authority on heaven and earth. Matthew 28:18. So when Jesus spoke, he spoke with the authority of the one who sent him, and the one who sent him was God. In a similar manner, Jesus then selected his apostolos and said to them, the one who hears you hears me, and the one who rejects you rejects me, and the one who rejects me rejects him who sent me. Luke chapter 10, verse 16. The foundations of the church are built in large measure on these people, itong 12 na ito, who are mentioned here in this text. Ayon sa account ni Matthew, ibinigay daw ng Panginoon sa kanila ang otoridad
na palayasin ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sabi sa Matthew 10:1, "And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every affliction." Yung supernatural power na yon na ibinigay sa kanilang Panginoon, magiging tanda ng tunay na apostol para malaman ng lahat na ang kanilang sinasabi, ang kanilang gospel ay galing nga sa Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 12:12, "The signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works." So yung authority na binigay ng Panginoon sa kanila na gawin ang lahat ng iyon, ang naging tanda na nagpakilala sa kanila sa lahat na sila nga ay representanteng tunay ng Diyos. Sabi naman ni Mark sa kanyang account, "The Lord called those He desired," yung gusto niya, upang sila ay itrain at upang sila ay ipadala. Sabi sa Mark 3:13, "And He went up on the mountain and called to Him those whom He desired, and they came to Him, so that they might be with Him, and that He might send them out to preach and have authority to cast demons." So ganun nga, binigyan sila ng otoridad. Pero maganda yung kinuwento ni Mark. Sabi niya, sila ay pinili dahil He desired them. Gusto niya sila. Sila ang napusuan ng ating Panginoon. Sila ang nagustuhan ng ating Panginoon upang makasama niya, to be with Him, at upang sila ipadala upang mag-preach ng gospel. Alam niyo mga kapatid, sa Acts chapter 4, nung si Peter at si John ay nagsalita sa harap ng Sanhedrin, yun ding grupo ng mga religious leaders ng mga Hudyo na nagpapatay kay Jesus. So wala pa sigurong 2-3 buwan pagkatapos nilang ipako si Jesus sa krus, eto na yung 2 niyang disipulo, eto na yung 2 niyang apostol na nagpagaling. So hinuli sila ng Sanhedrin at tinanong kung paano sila nagpapagaling. So sila ay nag-preach sa kanilang harapan. Mantakin niyo yun nung pagkatapos na i-aresto si Jesus, takot na takot itong 2 ito, nagtatago sila sa takot. Pero ngayon, sa harap ng Sanhedrin mismo, sila ay nang-usap na may tapang at may galing. Sabi sa Acts 4:13, "Now, when they," yung Sanhedrin, "saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men, they were astonished." Itong mga educated at hindi ordinaryong lalaki sa kanilang sariling paningin, yung mga miyembro ng Sanhedrin, siguro may mga PhD sila sa galing sa isang yeshiva upang matutunan ng lahat ng batas ni Moises. Ang sabi nila, they were amazed. They were astonished. Bakit? Anong dahilan? And they recognized that they had been with Jesus. Yun po ang secret sauce. Yun po ang secret. They had been with Jesus. So tinawag niya itong 12 ito upang makasama niya sa loob ng 3 taon. At sa kanilang pagsama kay Jesus, sila ang tumanggap ng otoridad, ng kalakasan, at ng kapangyarihan ng Panginoon upang maipangaral ang buong ebanghelyo sa buong mundo. Siguro naisip niyo, bakit 12? Pastor, bakit 12? Ito ang sabi ng MacArthur Commentary. That the Lord chose 12 men is not random, because that number was symbolic of the 12 tribes of Israel. The importance of that number was underscored by the addition of Matthias to take Judas's place. Sa Acts 1:23-26, pumili sila ng isang kapalit ni Judas. Since Israel and its leaders were apostate, yung religious leaders ng Israel, hindi sila tunay na mananampalataya. The 12 were to serve as the leaders of the new, true Israel of God.
the redeemed, believing remnant of Jews. Jesus made that connection clear in Luke 22 when he told the 12 that they would reign over Israel in his kingdom. At sa Revelations 21, makikita ninyo doon sa verse 4 na yung foundation ng New Jerusalem na galing sa langit. Now, pagkatapos na ng lahat, andyan na ang New Jerusalem, ang new heavens and the new earth. Pagdating ng bagong Jerusalem, ang pundasyon nila, nandoon ang pangalan ng, hulaan nyo kung ilan, 12 apostles. Kaya 12. Ngayon, these 12, isang unique po na grupo yan. Hindi na po mauulit. Kasi yung kwalifikasyon nila, hindi na pwedeng ulitin. Maraming nagtuturo na kami ay mga successor ng mga apostol. Kaya maaari kaming magsalita ng salita ng Diyos. Ang aming salita ay parang galing sa Diyos. Ex cathedra. Encyclical. Infallible. Dahil sila daw ay apostol. Ito ang qualification ng apostol. Acts 1, verses 21 to 22. Ito ang sabi ni Peter na qualification ng pipiliin nilang kapalit ni Judas. Ito. So one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection. Meron pa bang buhay na nakasama ni Jesus magmula sa kanyang bautismo hanggang sa kanyang resurrection? Hanggang sa kanyang ascension? Meron pa bang buhay? Wala na po. Kaya wala na pong apostol na kapareho nila Pedro. Wala pong apostolic succession. Yun po ay isang kasinungalingan. Mga kapatid, si Pablo po, si Paul, ang last apostle. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:8, last of all, huli sa lahat, sabi niya, as to one untimely born, he appeared also to me. So si Paul, tinawag ni Jesus sa daang patungong Damasco, di ba? Katanghaliang tapat, merong isang ilaw na mas maliwanag pa sa araw, sa katanghaliang tapat, ang nagpabagsak sa kanya mula sa kanyang kabayo at tinawag siya ng Panginoon at tinawag siya upang maging apostol niya. Nagpakita ang buhay na Diyos kay Pablo na pumapatay ng lahat ng naniniwala sa buhay na Diyos. At kanyang tinuruan si Pablo ayon sa Galatians 1 for 3 years sa Arabia. Kasi yung ibang apostol, ilang taon tinuruan ni Jesus? 3 years din. Nagpakita kay Jesus sa ibang mga apostol, nagpakita din kay Pablo. Siya ang huli, sabi niya, last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. Ang ating Panginoong Jesus, inilatag ang kanyang mga piniling mga 12 apostles at ipinagpasakop niya sa kalooban ng kanyang Ama. Ito ang sabi ng Reformed Expository Commentary. It may seem rather surprising that these rather ordinary men became apostles. Nakakataka talaga. But they were called by God and this was the secret of their success. Ano yung secret? They were called by God. What was important about them was not their credentials, but the calling they received by the sovereign election of God. Yun ang importanteng credential. Sabi ni Jesus tuloy, you did not choose me, I chose you. Yung salitang chose sa verse 13, and he chose from them 12, yung salitang chose ay pareho ng salitang chose sa John 15:16. Kung saan sinabi ni Jesus, you did not choose me, but I chose you. Pareho din yung salitang ginamit ni Pablo sa Ephesians 1:4. Sa Ephesians 1:4, sabi ni Pablo, and he chose us from before the foundation of the world to become holy and blameless in him.
He chose them. Yun po ang credential ng isang apostol. Ang ating Diyos ang tumawag sa kanila upang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat. Ang 12 na ito ay unique. Hindi na po sila mauulit. Kanila nang ipinasa sa iba ang kanilang doktrina at sa ating Biblia ngayon, sila po ang writers ng lahat ng New Testament books. Tayo, na tagasunod ni Kristo Jesus ngayon, ay tinawag din. Niligtas upang maglingkod sa Kanya. Tinawag upang maging saksi ni Jesus. Sabi sa Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my saksi." Sabi nga ni, sambang programa yun? Di ba? Channel 7 ba yun? Si Mike Enriquez, saksi! Sabi niya, kayo ay magiging saksi sa buong mundo, sa dulo ng daigdig. Mga kapatid, ang Pilipinas po ay nasa dulo na ng daigdig nila noon. Tayo yung ends of the earth. Tayo ay tinawag ng Diyos, bawat isa sa atin ngayon. Tinawag niya upang mag-share ng gospel sa ating kaklase, kamag-anak, kapitbahay, kabarangay. To the ends of the earth. Nasa ends of the earth na po tayo. Tayo po ay tinawag din ng Panginoon. Pareho ng mga apostol. Hindi pareho ng kanilang ginawa. Sila po ang naging pundasyon ng iglesia sa Ephesians 2:20. Tayo po ay naging bahagi ng kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. Tingnan naman natin ngayon yung pangalawang punto. The Master's Messengers. His supernatural power in ordinary men. Sino na ngayon itong mga sugo ng Panginoon? Supernatural ang kanilang kapangyarihan sa mga karaniwang tao. Yung supernatural na kapangyarihan ng Diyos ang nakita sa kanilang buhay. Ngunit sila ordinaryo lang na mga tao, mga kapatid. Pinili ng Panginoong Hesukristo ang isang grupo ng mga lalaki na hindi kailanman tatawaging matagumpay ng ating mundo. No, kung kayo po ay maghahanap ng inyong crack team, yung pinili nyo talaga upang maging successful ang inyong ministeryo, hindi nyo tatawagin itong mga ito. Bakit? Tingnan natin. Kasama dun sa 12, ang isa na dininay si Kristo. At isa naman na binitray siya. Kasama dito ang isang tax collector na isang traidor sa Israel at isang revolusyonaryo na patriot ng Israel. Mabuti hindi sila nagpatayan. Nasa opposite side sila ng political spectrum. Si Matthew, si Simon the Zealot. Kasama din dito ang isang doubter, isang skeptic. Karamihan po sa kanila, kundi lahat sa kanila, mostly uneducated men. Hindi sila nakapag-aral. Wala silang PhD. No? Siguro dito sa inyo, mga ilan-ilan lang po siguro ang may PhD. Meron po bang may PhD dito sa inyo? Wala. Huwag nyo na itaas kamay nyo. Baka maging source pa ng pride. Huwag na. No? Bira po sa atin na may PhD, lalo naman po sa grupong ito. So mga traidor, mga betrayer, mga denier, mga skeptic, mga doubter, ang kanilang redeeming quality ay they were all with Jesus. Kaya sila naging bold dahil they were with Jesus. Kaya sila naging magaling dahil they were with Jesus. Sila na mahina ang loob, tumapang because they were with Jesus. Tingnan po natin isa-isa. Nako, Pastor, tama ba yung dinig ko? Isa-isa natin titignan. Lampas na ng 4:00. Patay tayo dyan. Simon, whom he named Peter. Palagi siyang una sa lahat ng listahan. Palaging merong 3-4, groups of 4, yung 12. Siya palagi yung nasa first. Si Philip palagi nasa second group. Si James, the son of Alphaeus, ang nasa third group. Palagi pong pare-pareho yung nasa grupong yon.
So meron po sigurong organisasyon si Jesus at ginrupo sila. Tas sila ay grouped according to yung kanilang pagiging malapit kay Jesus. Si Pedro at ang kanyang mga kasama dun sa una niyang grupo ay ang pinakamalapit kay Jesus at yung susunod na pinakamalapit at yung pinaka hindi malapit sa kanya. At ang huli sa lahat palagi, si Judas. Di ba? Wala po sigurong nagpapangalan sa inyo ng anak nyo na, ay gusto ko sana ang name niya, Judas. Hindi ba? No? Wala na po nagpapangalan sa kanilang mga anak na Judas. No? Tingnan natin si Simon Peter. Hindi siya ang first disciple, si Andrew, yung kanyang kapatid. Siya ay binigyan ng nickname ni Jesus. Sabi sa John 1:42, tinawag siya ni Jesus, sabi niya, "You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas," which is Aramaic, which means Peter, the rock. Ha? Kasi alam niya siguro malambot si Simon, gusto niya maging matigas, matibay. Kanyang diniklara ang isa sa pinakamahusay na confession tungkol kay Kristo. Sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." At yun ang haliging bato ng ating iglesia. Pagkatapos niyang sabihin yon, after a few verses lang, tinawag siyang Satanas ni Jesus. Si Peter mismo, nag-usap mula sa Diyos. "You are the Son, the Christ, the Son of the living God." After a few verses lang, sa Matthew 6:23, ang sabi sa kanya ni Jesus, "Get behind me, Satan." Aba, ang bilis naman ng kanyang pagkakahulog. No? He walked on water, Matthew 14, tapos lumubog siya nung siya'y matakot. Dininay niya si Kristo 3 beses sa Luke 22. Tapos, ni-restore siya ni Jesus 3 beses sa John 21. Siya ay ni-rebuke ni Pablo. Kahit na nung sila ay mga apostol na at nagmiministro na sa ibang bansa, sabi sa Galatians 2:11, "But when Cephas came to Antioch," sabi ni Pablo, "I opposed him to his face because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles, but when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party." Natakot siyang makancel. So parang he was back to his old denying ways. Pero itinuwid siya ni Pablo. At siya naman ay nagpatuwid. He wrote 1st and 2nd Peter. At ang paniwala ng marami, dahil disipulo niya si Mark, siya din ang nagkwento kay Mark ng lahat ng nasa Gospel of Mark. Sabi ng tradisyon, dahil wala naman sa Biblia ang kanyang pagkamatay, siya ay namatay noong AD 64, pinako siya sa isang krus na baliktad. Kasi ayaw daw niyang mamatay pareho ng kanyang Panginoon na si Jesus. Kaya nagpapako siya sa krus na nakabaliktad. Tingnan natin yung susunod, yung kanyang utol, si Andrew. No? Andrew, his brother. Yung first 4, magkakapatid po yon. Si Peter, si Andrew, magkapatid. Si James, si John, magkapatid. Silang magpartner pa sila sa kanilang fishing business. So medyo close po yung first 4. No? Si Andrew, ang first disciple. Sabi sa John chapter 1, verse 40. Siya ang kapatid ni Pedro na nagdala kay Peter kay Jesus. Sabi sa John 1:41. Nung makilala niya na si Jesus ang Mesias, dinala niya si Peter kay Jesus. Siya ang nagdala nung bata na merong fish and loaves para sa feeding of the 5,000. Siya ang nagdala nung mga Griego na nais makita si Jesus sa John chapter 12. Ang kanyang ministeryo, tagadala lang kay Jesus. Napakagandang ministeryo, mga kapatid. Yan ang panawagan sa ating lahat. Na kung hindi man kayo sikat, pareho ni Peter, kung kayo ay Andrew lang, ay magdala kayo sa Panginoon. Magdala tayo sa Kanya. Sabi ni Sproul, AD 70, namatay si Andrew, siya ay pinako sa isang krus na letter X. Kaya ang tawag sa isang cross na X ay St. Andrew's Cross. At siya ay namatay ng masakit na pagkakamatay. Pangatlo, si James, the son of thunder. Doon pa lang sa pangalan na yon, sabi kasi sa Mark 3:17, pinakilala sila ni Mark, the Boanerges, the sons of thunder.
Yun ang tawag sa kanila ni Jesus. Siguro sons of thunder sila dahil malakas ang dating nila palagi. Oo nga naman, tingnan nyo yung Luke 9:54. Nung hindi sila winelcome sa isang Samaritan village, ang sabi ng dalawang magkapatid, Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? Aba, lakas ng dating, no? Ganon si James. Alam nyo, agresibo siya talaga. Kaya naman siya ang unang namatay. Doon sa natirang 12. Siya ang unang namatay at na-record sa scriptures ang kanyang death. Acts chapter 12, verses 1 to 2. About that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. Ito ang apo nung Herod na nagpapatay ng 2-year-old boys sa Bethlehem. Ito ang anak nung Herod na nag-try kay Jesus. At pinapatay niya si James. He killed James, the brother of John, with the sword. Siya ang unang namatay. Tingnan natin yung kanyang kapatid, si John, the power seeker na naging beloved disciple. No? Siya yung isang son of thunder. Magdueto sila palagi. Sa Mark chapter 10, lumapit sila kay Jesus. Sabi nila, Panginoon, gusto naming gawin ninyo ang aming ninanais. Hindi ba ganyan tayo manalangin palagi? Di ba? Lord! Huwag nyo nang tawaging Lord kung uutusan nyo lang. Di ba? Lord! Gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Gusto ko. Ganun yung dalawang magkapatid. Sa Mark chapter 10, sabi nila, gusto namin na kapag kayo'y nasa inyong kaharian na, kami ang nakaupo sa kanan at sa kaliwa. Bahala na kayo kung si James sa kanan, si John sa kaliwa, basta sa amin yung kanan at kaliwa. No? Ambisyoso. Talagang malakas ang dating. Ganyan si John. Pero sa John 13:23, nung sinulat niya yung gospel, many years later, sabi ni John doon, one of his disciples whom Jesus loved was reclining at table. Hindi niya mabanggit yung kanyang sariling pangalan dahil sa kanyang kababaang loob. Si Son of Thunder ngayon, disciple of love. Sa 1 John 4:7, ang kanyang battle cry ay ganito, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Napakaganda ng kanyang pagbabago. Siya ang sumulat ng 5 New Testament books. John, 1st, 2nd, 3rd John, Revelation. Siya lahat sumulat nun. At ang kwento ng mga tradisyon, ng isang komentaryo ni Sproul, ang kwento niya, marami siyang suffering sa kanyang buhay. Inutusan siya ni Domitian, Emperor Domitian, na ilubog siya sa isang pot of boiling oil. Ginawa siyang hot pot. No? Pero hindi siya namatay. Nag-survive siya. Siguro pinakulo, natuyo na siguro yung mantika. Buhay pa si John. Meron pang isa. Pinalason siya, ininom niya ang lason, hindi siya namatay. Talagang hindi namamatay ito sapagkat he didn't die, sabi ni Sproul, until the Lord was ready to take him. So he died of natural causes. Tumanda siya ng gusto. Sabi ng iba, mga 95, pwede pang 100 years old si John nung siya ay kinuha ng Panginoon. Bakit? Hinintay na matanggap niya yung the book of the revelation of the Lord Jesus Christ. Yun ang huling book na New Testament. Sabi ng Panginoon, hindi mo na kita papatayin kasi mayroon pa ako ipasusulat sa iyo. So ang isang son of thunder, kahit na ginawang hot pot, hindi namatay at naging writer ng 5 New Testament books. Tingnan natin si Philip. Hindi yung aming corgi ha. Meron kaming corgi na aso na ang pangalan Philip. Sikat na yung Philip na yun. Sa aming village, siya ang kilala, kami hindi. Ayan, yan yung tatay ni Philip. No? Wala akong identity doon, siya meron. Hindi ito yung Philip na ito. Hindi rin ito yung Philip the Evangelist sa Acts chapter 8. Iba yun, deacon yun, si Deacon Philip. Meron po tayong Deacon Philip dito. Hindi po ito yung Philip na yon, no? Isa siya sa mga unang disciples. Sa John 1:43, siya ay taga Bethsaida, kaibigan ni Andrew at ni Peter.
At dinala siya ni Andrew sa Panginoon. So nakakilala siya sa Panginoon at dinala naman niya ang kanyang kaibigan na si Nathaniel kay Jesus. Siya yung tinanong ni Jesus, sinubok ni Jesus, kung paano daw nila pakakainin yung 5,000 sa John chapter 6. Sabi ni Philip, kailangan 200 days of wages, 200 denarii. Naku, laking halaga noon nung araw. So, parang ang dating niya, wala siyang pananampalataya. Lalo naman dun sa sinabi niya sa John 14. Pagkatapos sabihin ni Jesus na, I am the way, the truth, and the life, no, sinabi niya sa kanila, if you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do know Him and have seen Him. Linaw, di ba? You've seen me, you've seen the Father. Hulaan niyo kung anong tanong ni Philip. Philip said to him, Lord, show us the Father and it is enough for us. Hello? Sinabi ko na nga, I am the way. If you've seen me, you've seen the Father. Tapos tatanong mo sa akin, show us the Father? Ganun po si Philip. Medyo lobat. No? Ganyan po silang lahat. Pero alam nyo, siya ang una nagdala ng gospel sa France. At sa kanyang pagiging misyonero, siya ay stoned almost to the point of death. At nung hindi pa siya namatay, pinako siya sa krus. Grabe nangyari sa kanilang lahat. Pero hindi siya bumigay. Susunod si Bartholomew. Si Bartholomew si Nathaniel. Bartholomew yung kanyang family name. Bartolome. Son of Ptolemy. Kaya Bartholomew siya. Ang complete name niya, Nathaniel Bartholomew. No? Siya yung Nathaniel sa John 1:45. Isa siya sa mga unang disipulo. Siya yung nagpasaring sa Nazareth. Sabi kasi ni Philip sa kanya, this is Jesus of Nazareth. Sabi niya, can anything good come out of Nazareth? Tapos yung susunod na verse, sabi sa kanya ni Jesus, behold, an Israelite indeed in whom there is no deceit. Siguro napahiya si Nathaniel. Ay, parang minaliit ko siya, galing kang Nazareth. No? Kanya na sa pagkakasabi ni Nathaniel, ikaw, galing kang Nazareth? Meron bang mabuting nanggagaling sa Nazareth? Tapos sabi sa kanya ni Jesus, ikaw naman yung walang guile, walang deceit, walang panlilinlang. Siguro nalambot si Nathaniel. Kaya naman, sa kanyang paniniwala kay Jesus, binitawan niya ang isa sa pinakasikat na confession tungkol kay Jesus. Sabi niya sa John 1:49, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Ganyan po si Nathaniel. At siya ay naging tapat kay Jesus. Siya ay naging misyonero, nagpunta sa Armenia, kung saan kasama si Jude, si Thaddeus. Inumpisaan ang unang Christian church doon at dahil doon siya ay pinatay. He was flayed alive, sabi ng tradisyon. Binalatan habang buhay pa. Tapos, hindi pa sila nakontento. Then he was beheaded. Sana binihead na lang muna siya. Pero tinorture muna siya, mga kapatid. Pero nakita na niya kung sino yung King of Israel, so hindi na siya nabali. Si Matthew, isang traidor na tax collector na naging gospel writer. Si Matthew. Nakita natin siya, ang pangalan niya si Levi sa Luke 5:27. Sa Luke 5:28, ang sabi doon, he left everything to follow Jesus. Bigla, sabi ni Jesus, follow me. He left everything to follow Jesus. Tapos tinawag niya lahat ng kanyang mga kaibigang, mga tax collector para makilala nila si Jesus. Isang ehemplo para sa atin. Sabi ni Sproul sa kanyang komentaryo, siyang sumulat ng Gospel of Matthew, of course. At siya ay nagdala ng gospel sa Ethiopia, nagtayo ng isang church doon. But in AD 60, siya ay pinugutan ng ulo bilang isang martir ng ating pananampalataya. Violent death. Sunod si Thomas, yung favorite nating apostle. Kasi katulad natin siya, doubting Thomas. Hindi po ba lahat tayo ganyan, di ba? Kaya nakaka-relate tayo kay Thomas kasi si Thomas parang hindi matibay ang pananampalataya. Marami sa atin ganon. Di ba?
Konting yanig lang nagda-doubt. Pero si Thomas, hindi konting yanig. Namatay ang kanyang master Kasi matapang siya nung araw John 11:16. Pabalik si Jesus sa Bethany para buhayin si Lazarus. Nasabi ni Thomas, "Let us also go that we may die with him." Matapang si Thomas. Kaya lang nayanig yung kanyang pananampalataya, kaya nag-doubt siya saglit. Pero pagkatapos niya makita si Jesus, ang wika naman niya sa John 20:28, "My Lord and my God." At yung confession niya na yon, bawat believer pagkatapos noon. Ang sabi kasi ni Jesus, "Blessed are those who have not seen, yet have believed." Tayo po lahat yun. Dahil po siguro sa doubts ni Thomas, napilitin siyang sabihin yung ganong kataga, "My Lord and my God." At dapat nga ang ating Panginoon, ang ating Lord, sapagkat siya ang ating God. Sino susunod? Yung mga wala tayong alam. Si James, the son of Alphaeus. Ang tawag sa kanya, James the Less, dahil siguro maliit siya. Simon, who was called the Zealot, revolutionaryo. Judas, the son of James. Dito, wala talaga tayong kahit na anong background. Silang tatlo ay naging tapat sa ating Panginoon. By the way, si Judas, son of James, ay pareho ni Thaddeus. Sa Matthew 10:3 tsaka sa Mark 3:18. Merong isa pang apostol doon na si Thaddeus. No? Si Judas, son of James, yon. No? Hindi po magandang ipangalan sa inyong mga anak na lalaki ang Thaddeus. Kasi ang ibig sabihin po ng pangalan na yon, mama's boy. Nakakahiya po, huwag niyo ipapangalan sa anak niyo. Lumalaki po siya, ang pangalan niya, ang ibig sabihin ng pangalan niya, mama's boy. Nung panahon na yon, alam ng lahat ng tao na mama's boy siya. Pero mula sa isang mama's boy, ayon sa tradisyon, siya ay naging misyonaryo sa Syria. Silang dalawa ni Simon the Zealot. At silang pareho ay pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa kanilang pagiging misyonero. Huli sa lahat si Judas Iscariot. At dito po tayo magtatapos. Siya palaging huling binabanggit, siya po ay galing sa Kerioth, sa southern Judea. Siya lang po ang hindi Galilean. Doon sa 12, siya lang ang hindi Galilean. Medyo red flag na po yun, ano? Siya ang treasurer of the 12. No? Palagi ko pong iniisip niyan. Kasi mga kapatid, alam nyo, ako ang treasurer ng Far East Broadcasting Company. At 12 po ang member ng board namin. Sana naman po hindi ako si Judas. Nagnanakaw siya sa kanilang treasury, sabi ni John sa John 12:6. Binitray niya ang Panginoon sa pamamagitan ng isang paghalik. Binitray niya sa presyo ng 30 pieces of silver. Siya ay namatay dahil ibinigti niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga nasa loob, ang kanyang guts ay nag-spill out dahil sa kanyang pagbibigti. Alam ni Jesus, nung siya ay nanalangin nung gabing yon, na si Judas ay betrayer. Alam ni Jesus. Ngunit pinili pa rin niya. Bakit kaya? Sabi niya kasi sa John 17:12, nung siya ay nananalangin bago siya magpunta sa Gethsemane, sabi niya, while I was with them, nananalangin siya sa Diyos Ama. Sabi niya, I kept them in your name which you have given me. I have guarded them and not one of them has been lost except the son of destruction, si Judas yon, that the scripture might be fulfilled. Sinabi din niya yun earlier sa John 13:18. Sabi niya sa John 13:18, I know whom I have chosen, but the scripture will be fulfilled. Tinatanong niya kasi, I am not speaking of all of you. Kasi sabi niya, one of you will betray me. I'm not speaking of all of you. I know whom I have chosen, but the scripture will be fulfilled. He who ate my bread has lifted his heel against me. Kinote po niya ang Psalm 41:9. Sabi ni David doon, even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me.
Ang tinutukoy po ni David doon ay si Ahithophel, yung kanyang counselor, na nagbetray sa kanya para magwagi si Absalom sa kanyang kudeta. Yun ang kinote ni Jesus sa John 13:18. Yun yung scripture that had to be fulfilled. Kung si Judas ay nasa scripture that had to be fulfilled, ang kanyang betrayal of Christ ay nasa plano ng Diyos. Kaya nga kahit nanalangin si Jesus, sinabi niya siguro sa Ama, paano si Judas? Ama, piliin mo pa rin sapagkat siya ay nasa plano ko. But ito po ang sabi ni Dr. R.C. Sproul tungkol kay Judas. Judas was a devil from the beginning. Kasi marami nagtatanong Kung nasa plano siya ng Diyos, was he responsible? Hindi ba dapat ay excuse na lang yung kanyang betrayal? Hindi daw. Judas was a devil from the beginning. Judas was an unregenerate, corrupt, treacherous, lying, thieving crook before he met Jesus. God worked through his corruption to bring about the greatest work of salvation in all of human history. What Judas meant for evil. And he meant it for evil. He wanted to get rich. Gusto niyang yumaman. Gusto niya sumikat. Akala niya, ang ticket niya si Jesus kasi magiging revolutionary leader. Hindi pala. So ipinagkanulo na lang niya. Yun ang gusto niya. He meant it for evil, but God used that for good. Mga kapatid, Judas is a warning to all of us. Isang babala para sa atin. Maaari tayong maging malapit kay Jesus, kuno. Nakikinig sa kanyang salita, kuno. Pero malayong-malayo sa kanya sapagkat walang pagbabago sa ating buhay. Pagpapakitang tao lang. Ganon po si Judas. Ganon ang kanyang tragedy. Sana po, wala pong maghudas sa atin lahat. Ang ating Panginoon, sa huli, kumilos ang supernatural na kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng mga lalaking ito na puno ng kahinaan at pagkakamali. Di po ba? Lahat sila mahina nung umpisa, ngunit naging martyrs. Upang ipakita sa lahat na ang tagumpay sa ministeryo ng Ebanghelyo ay hindi nanggagaling sa galing ng mga tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang kanyang mga sugo ay naging matagumpay lamang dahil sa Kanya. Hindi dahil sa kanilang galing, kundi dahil sa Kanyang kapangyarihan. Tayo manalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpakailanman. At ang lahat ay nagsabing, Amen at Amen. Magandang hapon po sa inyo.